Pwede na ho siya, makakausap natin via Zoom ang sinasabi kong Pinoy sa Tel Aviv, Israel, si Imelda Garin. Imelda, good morning. Good morning po. Oo, good morning Imelda. Malinaw naman ang signal natin at teka, hinintay ko yung video mo eh. Alam ko via Zoom ka eh. Malinaw ang linya ko? Malinaw po, malinaw. Ayun, malinaw ayun. Oo. So bali tama ba? Mula nung ano ka pa, 1995 nandyan sa Israel? Opo, 1995. Wow, ang tagal na, no? So, for now, talagang marami ka ng pinagdaanan. Kasi ako, naka-base ako before sa Middle East at saka Europe. And then sa Middle East, madalas ako, yung mga, alam ko yung mga area na yan, kung saan nagkakaroon ng mga bombahan, pati yung sa Haifa, di ba? Kung saan malapit yung border dyan. Pero ano ba experience mo dyan sa Tel Aviv? Tuloy-tuloy pa rin ba? Naririnig nyo pa rin ba yung mga bombahan, Imelda? Opo. Kahapon nga lang po, ang dami na naman po kahit nasa trabaho ako eh. Ang dami, mga 4 ng maghapon, tapos before 12 midnight, nakadalawa pa pong mga siren. So ano, saan kayo nakapwesto? Meron namang bomb shelter yung amo dyan? Naka-live out po ako kasi part-timer na lang po ako dito. Meron po dito sa aming apartment, pero hindi po sa loob ng bahay, kundi sa baba po ng building po namin. Okay. Dahil So bali ba, ikaw pa ay caregiver ka ba o ano ka lang, house cleaner? Ano ba ang ano mo ngayon? Trabaho mo ngayon? House cleaning po. Okay. So bali live out ka, pero yung bang ano mo, accommodation mo so far safe naman? Marami kayong Pilipino diyan? Marami po. Safe naman po dahil lahat po ng mga bomb shelter po, inopen na po nila, mga public. Kahit saan po naka-open po ang mga public shelter po dito. Okay. May advice kasi ang Philippine government pag sakaling magbukas ang airspace at pwedeng mai-repatriate ng ilang mga kababayan natin, syempre isa yan, no? Medyo mataas ang alert level sa Israel. Ikaw ba ay nagpalista just in case ay mag-worsen o tumindi ang sitwasyon? Gusto mo bang maisama sa repatriation? Pag talagang grabe na po dito, total makakabalik naman po ako anytime. Okay. Pero yung kontrata mo, hanggang kailan ka mag-stay pa? Wala na po akong kontrata dahil nabigyan na po ako ng citizenship po dito sa Israel. Kaya sa sobrang tagal mo na nga pala. So citizen ka na. Teka, gusto ko lang malaman, pag naging citizen ka ba, pwede ka mag-dual dyan sa Israel? Opo, pwede po. Pwedeng mag-dual. O nag-avail ka ba? Nag-dual ka o citizen ka lang ng Israel? Magdudual pa lang po dahil na ibigay lang ang aking citizenship nung nawala na po ang anak ko. Dahil nakapag-apply po kami noon pero hindi po naibigay sa akin kaagad-agad. Yun nga, isa kang gusto namin malaman sa kwento mo kasi kakaiba yung naging karanasan mo. Yung anak mo, ano ba to? Nagpa-enlist siya sa Israeli Defense Force? Kasi dyan siya pinanganak sa Israel. Tama, Imelda? Opo. Pag 18 years old po kasi ang mga bata dito, mandatory po na sila po ay papasok sa IDF. Ayun. So, in the Israeli Defense Force, so ibig sabihin, ayan, pinapakita namin sa, ngayon, sa screen, yung anak mo, yung picture niya, no? So, namatay siya noong 2023, January. Ito yung kasagsagan ng gera laban sa Hamas. Tama? Opo. Dahil kahit tapos na po siya sa service po sa sundalo, sa army. Pero fighter po kasi siya, kaya anytime kung mayroong war na ganito, talagang tatawagin po sila dahil naka-sign po nag-sign po siya na. Oo. Saan lugar siya na ito ba yung nangyari dito sa yung resort? Kasama siya doon sa area na 'yon? Yung 'di ba, tinake over ng mga Hamas yung area na nagkaroon ng marami mga turistang mga nakidnap. Yun ba yun? Hindi po. Ibang insidente. Yun din po ang insidente po pero January dahil gusto nilang i-save yung mga hostages ibalik po dito sa Israel. Kaya pumasok po sila sa Gaza. So kaya, so delicate pala, parang kasama siya dun sa Operation Special Ops na yon at nadali siya doon, bale, sa Gaza. Opo.
Opo. Ilang taon yung anak mo nung nangyari, Imelda? 23 years old po nung Binata siya? ay may asawa na po, bago pa Ah. lang. Ano, 2 asawa years. niya, Filipina? Half Filipina, half Romanian po. Romanian. Okay. Romanian. So, wala silang anak o naging apo ka? Wala pong naiwan. Pero bakit mo ginusto na mag-stay dyan? Eh ngayon, alam ko, veterana ka na nga sa mga ibang ano, pero sa ngayon, wala ka pang plano. Ayun nga, sabi mo, pag lumala, posibleng umuwi ka na lang. Based on your experience, kung ikukumpara mo yung mga naranasan, kasi noon nararanasan ko rin yan yung, di ba, yung magtatago sa mga bomb shelter. Pero how would you compare ngayon sa tindiho ng bumbahan ngayon, Imelda? Mas worse po ngayon Ganun dahil ba? mas worse po ngayon dahil ang mga rocket na pinapadala dito ng Iran ay talagang malalakas po. Kung hindi po ma-intercept talaga ng Iron Dome dito, talagang maraming masisira. Gaya po ng nangyari nung namatay po yung Pilipina. Talagang whole na si Mary Ann de whole Vera. po ng whole po yun na rocket na tumama talaga po sa kanila. Hindi na intercept ng Iron Dome. Oo. Kasi para lang doon sa mga nakikinig ngayon pinag-uusapan namin ni Imelda dito, ang Israel kasi may capability, mga kababayan, kaserbisyo, kapamilya. Pag mayroong pinapadalang missile o tinatapon ng missile ang Iran, nai-intercept nila yan. Yung may tinatawag nating Iron Dome. Meron silang ganyan, pero hindi lahat nai-intercept, may lumulusot. Kaya nga yung kinukwento ni Imelda, nakalusot, yun nga, kaya nadama yung ilang bunker dyan sa Israel. Di ba? Tama, Imelda? Opo. So, ibig sabihin, mas malaki ang risk ngayon, yung banta sa buhay nyo, compared dun sa mga dati mong naranasan nung kasagsagan din ng gera. Tama po, tama. So meron ka naman siguro, Imeldang, group chat, no? With siguro, kasama mga members sa embassy. Parang nagiging sentimiento ng grupo diyan, parang mas marami na ngayon ang feeling nila uuwi na lang pag sakaling magbukas ang airspace. Ang mga kagaya ko po dito na matagal na mas gugustuhin pa rin po nilang mag-stay, pero yung mga bago po kasi yung ang mga gustong umuwi. Yung mga bago, yung mga bago na hindi pa po nakakaranas ng mga naranasan namin noon dahil ngayon po ay medyo So worse po ang ngayon. So mas natatakot sila, no, kasi siyempre hindi sila exposed sa mga ganitong mga risk, no, o yung mga banta, no. So nakakausap mo ito mga batang mga, let's say, caregivers ngayon diyan, mas ginugusto nila na siguro marami rin hong mga feedback din sa mga kamag-anak nila na umuwi ka na lang, delikado. Opo, pero ang balita po kasi medyo mas grabe po yung mga natatanggap po nilang balita. Pero sa amin po dito, pag mayroon naman, parang normal lang din po, pero pag yung may talagang missiles na parating, binibigyan naman kami po ng alert na mayroon 10 minutes bago kami makapagtago. So, dahil sa mga kanilang mga amo, sir, meron naman po silang bomb shelter. Kaya safety naman po sila. Oo. Pero yung sa labas, ibig sabihin wala namang panic buying. Naman normal ba yung mga, let's say, bilihan ng mga pagkain, mga tubig, okay naman? Mga gasolina? Normal naman. Oo. Normal naman po. Kaya lang medyo ang mga tao ay hindi masyadong naglalabas gaya ng mga iba. Dahil ako everyday naman po akong lumalabas. Oo. Mga bus, mga tao na nagtatrabaho, wala pa pong opisina ngayon at saka school. Wala pang opisina. Opo. Okay. Opo. Oo. Anyway, basta makikibalita kami, dahil medyo kapos na tayo sa oras, Imelda, pero mag-ingat kayo dyan at makikibalita kami just in case magbukas ang airspace, sigurado may mga pwedeng makakuha ng feedback kung may mga uuwi, di ba, Imelda? Opo. Salamat po. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan. Yan ho si Imelda Garin, isang Pinay
na ano ho siya, bali cleaning, house cleaning ang kanyang trabaho diyan sa Tel Aviv, Israel. Ang oras